Okay. So, share screen na ako. Wait lang ha. Maglalag na naman. Mat din ako na itong ano sa bakasyon. Kita na ba screen? Yes. Wait lang natin ha. Hindi ko pa tumaasikaso kasi dire-diretso ang klase. Yung mga files ko napakadami kaya ako yan, no? Pag ganito dapat pinoformat na eh. Gantong kabagal. Okay lang naman minsan na ano, so habang hinintay natin, okay lang naman minsan na mag-downgrade tayo, depende sa specification, depende sa specs ng computer. Ano, meron kasi talagang pinipilit na i-Windows 10 kahit ang specs naman ng computer ay mababa. So ang tendency, mabagal. So dito naman sa lagay ko, ito nangyayari, bumabagal siya. Nagka-virus na to. Kasi kahit wala kayong sinasalpak na USB na galing sa iba, kung mahilig kayong pumasok sa mga site, 'di ba sa ano, doon naman nakukuha ang virus eh. Sa internet din. May mga minsan aksidente na napipindot kayo na may mga site na mayroong mga ano, may virus. O kung mahilig kayong mag-download, yan. Diyan nakukuha yan. Hello, hello. Nahina ang internet ko. Okay, stop ko muna. Stop ko muna ano ko.
Okay, pasa ko ngayon sa pasa ko ngayon sa GC. Try natin kung nagkakaproblema lang yung aking Okay. Tapos kayo lang mag-present. Ako ang magpapaliwanag doon sa troubleshooting. Konti lang naman to. Pasa ko sa GC. Okay, patingin ako kung na-receive nyo sa GC. Yung troubleshooting. Na-receive po, sir. Okay, sinong pwedeng mag-share screen? Ako mag-explain yan. Medyo nagkakaproblema lang itong aking nabagal kasi. Tatanggal ako ng virus dito. Pero kahit hindi ko reformat, medyo matagal lang yun. President, ikaw na mag-share screen. Na-receive na ba? Sige, pa-share screen ako. Explain ko na mabilisan. And then, continuation dun sa mga hindi pa tapos. So, ito ay marami nakaka-encounter na nito. Kahit ako nakaka-encounter. Ang problema ko lang oras. Pero kayo, pag may time kayo, okay na? Wait lang. Or wait lang natin. So yun, kita nyo na, Dinig ba ako? Dinig? Opo, sir. Okay, pwede rin kayo mag-print screen, Okay, so marami sa inyo, marami sa atin, kasama na rin ako, nakaka-encounter niyan. Ito, lahat ng unit dito ay ako ang nag-maintenance. Kaya minsan wala na, hindi na ako, halos wala na rin oras. Minsan ito, katulad nito ngayon, may mga paggawa sa akin, aside sa laptop, yan, ito. Mga, speaker. Kalat na kalat ako dito ngayon. Yung mga Bluetooth speaker, mga ganon, hardware, So yon, hindi naman natin mapupuro na hardware, na software. Although yung ating COS1 is sa software yon kasi yun ay sa program. Gumagamit tayo, nag-create tayo ng bootable flash drive at the same time yung OS. And then yung ating COC2, networking. So peer-to-peer. So actually ito ay pang COC4. So, i-advance ko lang at uulitin natin ito sa January. I-advance ko lang para if ever na meron na sa inyong maka-experience, kasi may mga nag-PPM na sa akin, may nagiging problema na computer nila. Okay, di ba sabi ko sa inyo, nung una pa lang, hindi natin alam kung kailan magko-corrupt ang OS at hindi natin alam kung kailan bibigay ang hard disk.
Kasi yan ay motor. Ang nasa loob yun ay motor. Spin motor. Di ba na i-discuss ko na to doon sa hardware. So, may tendency talaga na yan ay masira. Kasi, imagine nyo naman, like for example, ilang oras nyo ginagamit ang laptop? Sa maghapon. Minsan hanggang gabi pa. 3-4, sir. 3-4. Merong iba sa inyo, babad. Merong 8. Meron nabot na ng madaling araw minsan, kaya kayo pagdating ng klase, inaantok kasi puyat. Kasi pagka gabi, madaling araw, malakas ang internet. Tama? Di ba? Mas masarap mag-download or manood ng mag-movie marathon. So, yun. So, every time na ginagamit natin yan, syempre, umiikot yung spin motor dun sa nasa hard disk natin. Imagine niyo kung ang laptop nyo, ang desktop, ilang taon na. Wala yung tigil kaiikot. Diba? May tendency talaga na masira. Kaya hindi natin alam kung kailan bibigay yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, dapat lagi kayo magba-backup. Actually, ito, nung umpisa ko na i-backup, napakadami kong files dito. Nagba-backup na ako, nag-upload ako, and then, sinesend ko rin sa account ko mismo. Yan. Tapos, yun, sa USB, sa external, maraming backup para if ever na hindi natin malaman kung kailan bibigay yan. So, re-reformat ko lang. At least, format lahat, bura lahat. May backup ako. Ika-copy ko lang ulit or i-download. Kasi, iniisa-isa ko nang i-upload. Anyway, so ito yung ating sa troubleshooting. First, number 1, no power, dead set. Either ito ay ito ay laptop or desktop. Okay? So, no power, dead set. Kapag sabing no power, dead set, hindi mabuhay. Wala na. Nga na tayo, nga. Bakit? Kasi kung hindi mabuhay, wala na. Anong gagawin pa? Ang hirap. Kasi lalo sa panahon ngayon, online modality tayo. So, mahirap mawala ng ng gagamiting gadget, ng laptop or desktop. Okay, no power, dead set. Pero syempre, i-check muna natin ang electricity. Okay? I-check muna natin kung meron bang electricity, kung meron bang kuryente. Kasi, baka kung ano nang gawin niyo, pagkakalasin niyo na agad yan, nabaklas niyo na, tuloy, hindi niyo maikabit. Kasi, na kayo gustong-gusto niyo maayos. Yun pala naman, hindi niyo muna chinek, wala palang kuryente. Biglang brown out or black out. Okay, first you need to check electricity. Okay? Next. So, siyempre, electricity, paano ma-check yun? Yung ating outlet. Okay? Di ba meron akong may naipasa ba ako sa inyo na how to test o kung paano gumamit ng analog multitester? Okay, ipapasa ko. Okay, ipapasa ko today yun. Video yun, video. Kung paano mag-check ng tester, nakalimutan ko na siguro. Ayun ay sa basic common. Kasi nag-LMS kayo Pero madami na kayo natutunan doon, alam ko. Okay, so convenience outlet or outlet. So baka naman wala talagang kuryente o may nag-loose lang dyan. Okay, cables, power cord. Okay, may tinatawag tayo ditong isolation method. Ano yung isolation method? Okay, makinig kayo Yung isolation method, like for example, hindi mabuhay yung isang unit. Okay? Wala pa kayong sa ngayon wala pa kayong mga tester. Ang meron lang kayo ay LAN tester. Yung iba sa inyo may kamag-anak siguro or kung may ang magulang ay ang trabaho ay technician or electrician or tiyuhin, pwedeng may mahiram. Pero majority walang tester. So paano ito? Okay, may strategy tayo diyan, may tayong paraan diyan. Gagamit kayo ng isolation method. Ano yung isolation method? Ang isolation method, kukuha kayo o hihiram kayo ng cord na working. Kunyari, may mahiraman kayo, kunyari, hindi mabuhay laptop nyo. Hindi nyo malaman kung may output pa yung charger nyo, kung okay pa. Paano nyo malalaman? Wala kayong tester. Diba? Okay, isolation method, pwede kayong manghiram muna ng working. Manghiram muna kayo ng cord, cable, power cord, o yung charger ng inyong laptop, and then make sure na yun ay working, na gumagana sa kabilang sa ibang unit. Okay, pag nakahiram kayo,
at yun ang ginamit niyo at gumana, so ibig sabihin, yun ang sira. Okay? Yun ang tinatawag na isolation method. Di ba, napakasimple? O, humiram muna kayo ng cord, ng power cord. Okay? Or ng charger. Pero kaparehong unit. Yung working. Ngayon, kung gumana, o di yun na sira. Ay, paano? Sir, paano kung hindi gumana? O di yun, tsaka kayo magto-troubleshoot. So, ibig sabihin, kung hindi gumana, at okay naman yung inyong cord, yung inyong charger, iba ang sira noon. Okay, nagets ba yun? Hello? Opo. Okay. So, yun. Proceed tayo dito sa AVR. So, AVR, Automatic Voltage Regulator. Okay, so kayo, hindi kayo gumagamit ito, alam ko. Yung iba sa inyo siguro, o nakakita na kayo dito, o alam nyo rin to, ang AVR is Automatic Voltage Regulator. Okay? So, usually gumagamit ito is mayroong desktop. Okay? Sa opisina or sa Automatic Voltage Regulator, ginagamit nyo kasi is charger na eh. Okay na yan. Yan ay regulated na. Okay, so ang AVR, kunyari hindi mabuhay. So possible din ito, sira ang AVR. AVR hindi umiilaw yung LED. So ang possible nun ay fuse. So fuse lang ang possible na sira noon. Okay, and then also system unit. Okay, alam nyo na yan, system unit, wala nang tatawag ng CPU. Pwedeng tumawag ng CPU doon sa mismong CPU. Pero yung unit, katulad ditong akin nasa ilalim na to, mahirap tanggalin. Ito, ginagamit ko ito. Itong nasa ilalim nito ay system unit. Ito yung monitor. May case nga lang ito. Kasi ito ay panglaro. System unit yan. Yung may case at may laman. Okay? Ang CPU ay nasa loob ng motherboard. Okay? Malinaw na yun ha. And then, so, ito ay doon sa no power. Yung mga possible causes ng no power. No power pa lang yan. Number 1 pa lang yan. MOBO, motherboard. Okay. Shorted na, grounded na yung motherboard. Hindi talaga mabubuhay yan. Paano malalaman yon? Di hindi nga mabuhay. Na-check nyo na to, electricity, outlet, cable, AVR, system unit. Okay naman yung mga switches niya. And then, yung power supply, okay din. Okay din. So, MOBO or motherboard, shorted na siya. Sir, bakit naman ito yung nasisira? Ganito. Nasisira yan kasi kung sa tagal nyo na ginagamit, okay, may possible talaga masira yan. Kasi lahat naman ng bagay may lifespan. Or, minsan, or kalimitan, madumi lang yan. Kaya hindi hindi nabubuhay. Isa madumi lang. Kasi kung na-check nyo na itong electricity, na-check nyo na itong outlet cables, AVR, okay lahat. So, madumi yung motherboard. Okay? Yung mga basic lang muna tayo. Para hindi kayo mabigla. Yung PSU yung power supply, pag hindi umiikot, may ituturo ko sa inyong may ituturo ko sa inyong traditional way, kahit walang tester. Traditional way, paano malaman kung working or paano ma-check ang ating PSU or power supply. Okay? So pag hindi umiikot yung fan, ipag-short nyo lang yung green at black. Ang green ay power supply on. Ang black ay ground. Okay, ipag-short nyo lang siya kahit kukuha lang kayo ng maliit na na solder or kahit wire. Tapos isasaksak na yung power supply. Pagkasaksak na dapat iikot yung fan. So kapag hindi umikot yung fan, sira ang power supply. Kapag sira ang power supply, hindi mabubuhay ang system unit, hindi mabubuhay ang desktop, hindi mabubuhay ang computer. Okay? Okay, yon, CPU. Pwedeng sira din ang CPU. O pag sira, hindi talaga mabubuhay yan. Dead set na yan. RAM. Okay. Hindi na rin. No display na rin siya eh. Okay. No power, no display. So, magkapatid siya. Okay.
linis lang yung RAM gamit ang eraser. Yan. So front panel, grounded, yan. May mga wire na mga nagkakadikit-dikit. So dapat ay do-double check niyo 'yon, kasama 'yun sa troubleshooting. Okay, next. Number 2. Okay, no display. Okay? No display, walang display ang monitor. Wala, as in black. No display nga eh. No display ang monitor. Parang ganito, kunyari, ito. Like for example, ito. Buhay siya. Buhay, pero no display, maitim lang. Okay, yan. Number 2 tayo. Yan. No display, o cable, o BGA, Video Graphics Array. HDMI, High Definition Multimedia Interface. So, ito yung ating i-check. Ano? Oh, sir, paano i-check yan? Wala na kami tester na naman. Okay. Isolation method. Pwede kayong manghiram ng HDMI ng BGA doon sa working na computer. Like for example, yung kapatid nyo or yung kapitbahay nyo or kamag-anak nyo, gumagana yung computer niya. Pa-testing muna ako ng BGA mo. Titestingin ko lang kung talagang nasira sa akin kasi no display. Gumana. Nung tinesting mo yung BGA niya na working, biglang gumana yung computer mo. So anong sira noon? Yung VGA. Yan, very good. Yung BGA, 'di ba? Napaka simple arithmetic, 'di ba? 'Yun, ganun ang isolation method. Okay? Ito naman ay hindi nyo kailangan maging magaling. Hindi nyo kailangan maging magaling dito, hindi nyo kailangan maging matalino dito. Ang kailangan dito ay common sense. So hindi ito kailangan sa uluhin. Okay? So dito sa atin sa pagre-repair, sa ating hardware, tsaka software, kung tutusin, madali nga ito eh. Alam nyo bakit paano ko nasabi madali? Kasi wala kayong masyadong sasauluhin dito. Kapag isang bagay, alam nyo na, nagawa nyo na, kahit hanggang tumanda kayo, hanggang sa kayo magkapamilya, ito ay magagamit yun na sideline. Magagamit yun ng pagkakakitaan nito. Although, halimbawa, may trabaho na kayo, naging mismatch ang trabaho nyo, ang naging trabaho nyo ay ibang sektor. Okay lang yon. Kasi bakit? Lahat ngayon, lalo ngayon, new era na ngayon, panahon ng computer, lahat ngayon, kahit anong trabaho nyo, ginagamitan ng technology, ginagamitan ng computer, cellphone, tablet, notebook, laptop, 'di ba? Lahat ngayon ginagamitan ng computer. So napaka-importante talagang knowledge na ito. Okay? So 'yon, kapag no-display at nag-isolation method kayo, nanghiram kayo ng BGA sa inyong kapitbahay, sa inyong kaklase or kung sino man na malapit sa inyo, gumana, edi ang sira ay BGA. Anong gagawin? Napatunayan nyo ng ganun, hindi na sasauli. Okay, so i-replace nyo siyempre. Bibili na kayo ng bago. Sarili. Bibili na kayo. Baka ang gawin nyo alay, sirado naman pala kayo, hindi nyo na sauli, joke lang, yun. So, may ginamit lang kayo na isolation method. Ito tinatawag dito ay diskarte. Wala na ito sa libro, yung mga ganyan. Wala sa libro yan. Diskarte na to. Paano ko malaman to? Wala kang tester, wala kang kahit anong Nganga ka na lang, kagyan ka. So hindi. Kailangan mag-iisip tayo kung always think what if. Always think what if. Okay? So yan. Okay, sa voltage. Ipapasa ko ulit yung sa ating GC. How to test. Gamit ang tester. May ginawa na akong video. Pagpasensyahan nyo na lang yun kasi hindi ko na-edit. Sa karamihan ng aking ginagawa, hindi na ako hindi ko na magawa makapag-edit. Tsaka wala rin akong hilig, So yan, at least ang mahalaga doon, makita nyo naman kung paano ginagawa. Ang gusto ko kasi mangyari, kahit paano, ako pa rin yung nakikita. Kasi pag kumuha lang ako, nilink ko lang yung sa YouTube na ibig sabihin, ibang tao. So hindi kayo sa akin natuto. Sa ibang tao. 'Di ba? Ang dali lang naman ipapasok lang yung link. O yan, tutorial. Anong hindi kayo sa akin natuto. So ibig sabihin, hindi ako nagturo sa inyo.
O kaya kahit pa paano, nagawa ko ng video sa repair. Okay? Di pagtsaga nyo na nga lang, hindi pa edited yun. Okay? So, anyway, so next tayo, system unit. Yan, no display ano. So, pwede pa rin sa system unit. Yan, RAM. Random access memory. Okay? Halos pare-pares lang din nagiging sira, di ba? Lilinisin nyo lang. Pag hindi makuha sa linis, yung kanyang conductor, yung pinakang tanso, nililinis lang yun na ganun. Nasaan ba yung mga RAM ko dito? Nako. Hindi pala sa... dami kong mga ano dito. Sige, ganito. May pang-class pa pala ako dito. Okay. Ito, pakikita ko sa inyo kung paano. Wait lang. Okay, laptop to, laptop. Papakita ko ha, para at least kita niyo yung RAM. Ito ay... titignan ko muna kung nasaan nga pala ito nakalap ng ano na ito. Wait lang. May pangkalas ako dito. Okay, kakalasin ko na muna na kahit ano nasa ilalim. Mahirap nakaangat. Wait nyo lang ha, wait. Malilit lang tornilyo dito, gagamit kayo ng precision screw. Okay, mga ganito. Maliliit lang. Precision screws. Yan ang inyong gagamitin. Okay, ito ay talaga magagamit nyo agad kasi may mga time na baka mag-no display agad ang inyong laptop. Wag naman sana, pero ganun talaga. Kasi electronics ang yung mga ginagamit natin, electronics lahat. Ito yung mga pyesa, 'di ba? So, yung mga bagay na hindi natin may iwasan kasi lahat ng bagay may maintenance. Kahit nga ikaw technician sadyang may mga masisiraan ka pa din. Wala ka ng ang advantage lang kapag ikay marunong, hindi ka nababayad. So, aside sa hindi ka nababayad, 'di ba? Kikita ka pa. Ito, natanggal ko na. Okay. So, ganito pagtanggal. Tingnan niyo masyado. Tingnan niyo ha. Yan. Aangat ako. So, ganito lang. Ito ay RAM. Okay. Yung dalawang gilid, gaganon nyo lang. Yun. Pag yung hihipuin yung conductor, ito. Yun, tanggal ko na. Okay. Natanggal ko na. Ito yung ating RAM. RAM o random access memory. Pwede yung screenshot ha. Yung kanina. Yan. Okay, so ito yung ating RAM, random access memory. Meron tayong DDR1, DDR2, DDR3, may SD card. So yung mga luma pa yun Mga ngayon, usually ngayon DDR2, DDR3, DDR4. Okay, dito kayo hahawak sa gilid. Kasi makakasira tayo ng RAM. Bakit? Kasi meron tayong kuryente. All you have to do ay friction. Ganito. Bababa ko muna to ha. Okay. Friction. Mainit na ang palad. Hahawak kayo sa metal. Ito, may metal ako dito. May salamin. Okay, discharge na kayo nun. Okay, hindi na kayo makasira ng RAM. Pwede kayo makasira. At, syempre, ganito ang paghawak dyan. Dalawa sa gilid. Huwag dito sa, conductor. Ito, conductor, yung may tansong yun. Yan yung lilinisin nyo ng eraser pag no display. Okay? Wait lang ha. Kukunin ko lang yung panlinis ko.
Okay. Yan. Ito. Kita ba? Ito yung RAM ha, random access memory. Ayan, o lilinisin ko. Ganito lang paglilinis niyan. O, eraser to, eraser. Kabila naman. Okay. Pero kung may toothbrush kayo or brush na ano, yan o, pwede manghipan. Mga discarding Pinoy yan eh, alam nyo yan. Ano? Wala namang masama dyan. Oh, mga tira-tira. Oh, and then, ilalagay nyo na ulit. Oh, ito. Ilalagay nyo na ulit. Kung paano nyo tinanggal, ganun. Medyo mahirap lang buhatin, ano. Tayo, wait lang. Bababa ko lang yung camera ko. Yan. Hindi kaya. Sagad na. Yan. Lakas sumamatuloy. Yan. Ito. Oh, ano niya? Okay na. Okay. So ganito, kapag hindi, yun talaga ang problema, 100% gagana na. Okay? 100% gagana. So napakasimple. Accounting strategy lang yan. Pero minsan may mga hindi na kukuha sa ganun. So, replace. Papalitan ng RAM. Pero usually, sa dami ko nagawa, nililinis ko ng RAM. No display. Wala ka display. Akala nung kabado na. Okay. Oh. Alam nyo, magkano singil ko dyan? Pinakamababa, 350, 500. Bakit? Kasi hindi naman yung alawan ng trabaho ang binabayaran dyan, yung knowledge. Okay? Yung knowledge. 'Di ba? Oo, madali ang ginawa ko. Bakit? Kung hindi mo alam yun, magagawa mo ba yun? 'Di ba? Yun ang logic nun. Oo, madali nga. Hindi mo naman alam ah. 'Di ba? Bago niyo nalaman yan, nagpakahirap kayo, nag-aral kayo. Practice. Mga ganon. Hindi masamang kumita. Yun naman ay legal. Okay? Diyan sa Metro Manila, dito sa shop ko, ang singil ko lang sa maganyan, mga 350 to 400. Pero diyan pwede 500. Kasi mas mahal ang bilihin diyan eh. Ano? So yun, minsan 500 lang sinisingil ko kapag ako ay na-service. Yun, may mga ganyan, may mga times na makaka-encounter kayo, ganyan kasimple. No display. Okay? Ayun. Okay, number 2 pa rin tayo ha. Ituloy ko lang to. Ay, wala nga pala sa akin. Iniibo ko ang mouse. Wala nga pala sa akin. Anyway, kita naman. Video card. Pwede nyo rin linisin yon, ganun, katulad nun. Pwede rin linisin. Gamit ang eraser, 5 piso. 5 piso lang eraser. Diba? What else? CPU. Central Processing Unit. Okay. Yun, tama-tama. May CPU ko dito. Kasi ito yung pinagpalitan ko. Antayin nyo lang.
Siyempre, kailangan itago ito. Kasi mahal to eh. Ito ang CPU, hindi yung sinakatulad sinasabi nung ano, biktima rin ako dati niyan, hindi ko rin kayo masisi. Kasi dati ang alam ko rin CPU. Ay, ganun talaga. Ngayon, alam nyo na. Ito. Yan. CPU processor, ito. Diba? Puro ano. May mga gold na kaunti yan sa connector, kaya mahal. Yan. Ito yung nilalagyan ng thermal paste. Ito. Nilalagyan ng thermal paste yan. Kapag namamatay ang computer, o dito naman, anong no display? O, sakop din yan, sakop. No display. Yan. Nilalagyan lang ito ng thermal paste. T-H-E-R-M-A-L. Paste. Thermal paste. Yan. Kapag nalagyan ng thermal paste yan, for example, namamatay or no display, pag nalagyan ng thermal paste yan, babalik na sa dati. Working na yan. Kasi nag-o-overheat yan kapag walang thermal paste. Ito yon. CPU. Tago ko na ulit. Ito yung mga mga spare ko to kasi nung last week nag-service ako sa computer shop kasi nagpapalaro na uli sila kasi pwede na medyo maluwag na naman ngayon eh. So may mga spare na ako kapag ganoon. Ito. Ay di babayad sila bukod sa labor. Babayad sila sa pyesa, components. Ito naman yung ko. Papakita ko na rin sa inyo. Yan. Ito yung mga spare ko. Na doon lang pala, hindi ko nakita kanina. At least nakita nyo kung paano magtanggal ng RAM. Ito yung mga RAM ko. Ito yan, DDR1, DDR2. Ito yung mga ko. So ito kaya medyo nahihipo ko na. Yung iba dito ay sira na. At pag sira na, wala na kayong dapat ingatan. Pero iba dito, okay pa. Hindi ko naman totaling hipong-hipong pakita ko lang sa inyo. Yan. Dami. Ito ang ating RAM, Random Access Memory. Ito ay pang desktop. Okay? Pang desktop ito. Yung kanina, so kita nyo naman, na laptop naman yung kinuha ko, hindi pang laptop yun. Ito ay pang desktop. At least alam nyo yung difference. Mahaba ito. So yon. Ganun kasimple. So yung ibang mga trouble mamaya, ko pa rin yun, daan ako pa rin ng kahit paano. Okay, Mobo. Number 2 pa rin tayo, Mobo, motherboard. Linisin nyo lang. Pwedeng ang palinis nyo ay paintbrush. Okay? Paintbrush or kung meron kayong vacuum, may vacuum pwede. Kasi yung mga alikabok na hindi kaya ng paintbrush. Pero ako hanggang ngayon, paintbrush pang gamit ko. Kasi nakakalimutan akong bumili ng pang vacuum. Medyo mahal kasi eh. Jadi yun, mas magaling naman panlinis yun. Pero okay pa rin naman yung paintbrush. Kung gagamit kayo ng paintbrush pang linis, kasi may mga alikabok na dun sa motherboard. Kasi yung mga islat-islat niyan, pagka madumi, hindi talaga gagana. Okay, what else? PSU. Ayan. Sira, CPU, RAM. Magkakasama na yon. Okay, this. Number 3 tayo, number 3. Okay, this boot failure. Okay, sir, this boot failure. Okay, possible natin i-system unit. Ang system unit, alam nyo na naman, yun ang buong isang unit. Meron siya motherboard, power supply, CD-ROM. Diba? So, wala naman tayong pang floppy disk. So, wala na nun. Okay. HDD, hard disk. It's either IDE or SATA. Okay, yun lang, hindi ko kaya alam niyo naman yung SATA na i-discuss ko na yun, yung SATA, yung kulay red na So, ang IDE kasi yung pabilog. Ayan. So, pwedeng doon ang problema, What else?
So, OS installation. So, minsan kasi, kunyari, magre-reformat tayo, magre-reprogram tayo, hindi rin magkaege, hindi umubra. Kasi, pwedeng yung nagamit nating OS, operating system, ay corrupted na. Tama yung process nyo, tama yung pag-create nyo ng bootable flash drive, pero yung OS na ginamit nyo ay corrupted na. So, hindi pa rin magra-run. Okay? This boot failure. Hindi pa rin magra-run. Hindi pa rin kayo makakapag-reprogram. Nakuha ba yon? Okay? Okay, number 4. OS is missing. OS installation. Okay. So, OS, operating system. Yan. Operating system natin. OS is missing. The installation, OS. Reprogram tayo, reformat. Pag nagre-reformat tayo, so, kasabay na rin nun ang pag-i-install. Magre-reformat tayo at the same time, nag-i-install tayo ng OS or operating system. Yan. So, number 5, BIOS password forgotten. Okay, nag-BIOS tayo, nakapag-BIOS tayo. Pwede nyo pagsabay-sabayin. F1, F2, F12, delete. Okay? Kung hindi nyo alam yung ano nun, yung BIOS nun. F1, F2, F12, delete. Okay? So, two-way. Ito yung dalawang paraan. Remove CMOS battery. Ito yung CMOS battery natin. Ito yung kulay bilog. Kulay bilog na battery sa motherboard. Complementary metal oxide semiconductor. Remove CMOS battery for at least 30 seconds. Okay? Clear CMOS jumper. So, ito ay medyo skip muna natin to. Sa COC4 ko na ito para hindi kayo masyadong mapuno. Yung mga basic lang muna. Ito ay itong pagja-jumper na to. May tinatawag pa tayong reset eh. Nare-reset lang, ginaganon lang nung kahit anong metal. Kunyari ito, screw. Nare-reset ko lang. Gaganon ko lang. Yung magkatabi doong pin. Okay? So gagawa pa siguro ako ng mga video about dito sa mga iba pang mga troubleshooting. Okay. Number 6. Percentage number 6. CMOS is bad. Okay, low bat na. Low bat na yung CMOS battery. Ano ba? Sir, ano bang trabaho ng CMOS? Kung low bat na yan, as long as nabubuhay naman, wala kang maging problema. Hindi. Kapag ang CMOS battery ay low bat na, ano ang epekto sa unit natin, laptop or desktop? Ganito lang yan ha. Ang epekto po niyan ay every time na kayo mag-shutdown, kapag binuhay nyo ang computer nyo, out of date. Lagi nyong i-update ang date at time. Ganun ang mangyayari. Sinutdown nyo uli. Mamaya na ako, maka-shutdown muna yan, patayin muna ang computer ko. At ang klase ko mamaya pang hapon, tutulog muna ako. Pagbuhay nyo ulit, wala na naman sa oras at date. Kasi nga, kinabukasan ganun ulit. Kasi nga, low bat na yung battery. CMOS battery. Okay, all you have to do is to replace. Replace CMOS battery. Okay, malinaw ba yan? Kapag pabalik-balik na out of date, ina-update nyo naman, araw-araw na kayo nag-update, nakakainis na. So, yun ay low-bat na yung CMOS battery. CMOS is bad. Okay? So, replace complementary metal oxide semiconductor or CMOS battery. Okay, number 7. BSOD. Blue screen of death. Nagbo-blue screen na siya. Yung ating screen. Okay? Blue screen. Blue screen na siya. Hardware. Okay. HDD bad sector. Okay. So, bad sector na. Ibig sabihin, nagkakaano na siya. Yung katulad niya, may siya nabagal na minsan. May mapapansin kayo na hindi na normal sa inyong unit kasi hindi na siya smooth mag-run. Yun ang bad sector. Hindi na siya smooth mag-run. Katulad ditong aking to, parang may bad sector na.
lilinisin ko to, pero hindi ko muna siya ipo-format. May gagawin lang ako dito sa software. Okay? Pero huwag kayong mag-alala kasi sa COC4 naman, marami yung tuturo sa inyo sa repair. Pero syempre, kailangan nating mag-rely kung ano yung nasa training regulation for the meantime. Kasi, yun talaga dapat ang mangyari. From COC1 up to COC4. Okay? So, yun. CPU overheat. Ito na yung kanina, pinakita ko. Overheat ng CPU. So, apply thermal phase. Yan. So, apply thermal phase. So, yung fan naman natin, if ever na hindi na siya umiikot, ang fan kasi ay may, motor din siya, may spin motor. Okay, may motor siya. So, di ba sabi ko sa inyo, may lifespan yan, may rewind na maliliit yan. If ever na mahina na ang fan, so all you have to do is to replace. Nire-replace na lang yan. Kasi napakaliit nung rewind niyan. Ako personally, rewinder ako. Nagre-rewind ako ng mga malalaki sa sasakyan. Sino dito may sasakyan? Sa pang-alternator para kumarga yung sasakyan. Nire-rewind ko yun. Pero yung sa fan natin, sa computer, hindi na. Sobrang sa fan natin sa power supply, yun nasa unit, hindi ko na kasi sobrang liit na. So ito ay replace na. Kung mahina yung fan, replace na yan. RAM, overload, conflict. Okay, so ang RAM kasi daanan eh. Daanan niya ng hindi siya yung talagang storage na kundi HDD natin. Okay, merong nadadaan minsan talaga sa linis, kahit itong sa blue screen of death, nadadaan din sa linis yan. If ever na hindi na madaan sa linis, gamit ang eraser, replace. Papalitan ng bago. Okay? So, yon. Okay, yung sa ibang hindi, kunyari, naghang na, bigla, hindi na mabuhay hindi na mabuhay yung computer. Pero, actually, nabubuhay siya, pero hindi siya tumuloy. Nawawala. Linisin nyo muna ang RAM. Kapag ka nalinis ang RAM at wala pa din, so sad to say, reformat na. Nandiyan ba si Sir Jan? Sir. Ano nangyari sa unit mo? Okay na po. Dinilit lang po ako sa driver, yung Intel UHD graphics Kubal. Okay. Buti na na-retrieve mo na nagkaigi pa. Kasi pagka ang worst niyan, kapag talagang hindi na magkaigi, reformat. Kapag kung talagang wala na. Pero 'di ba ang sabi ko sa iyo ay linisin mo muna yung RAM. Opo, nilinis ko na po. Okay. So kaya pinaliwanag ko ngayon magtataka kayo mga klase mo. Kaya ngayon kahit paano nagpa-troubleshoot muna ako, nagpa-troubleshooting muna ako. Kahit hindi pa naman talaga ito ang topic natin kasi pang COC4 ito. Para at least if ever na wag naman sana pero hindi natin maiwasan talaga yun eh. Kahit paano may basic knowledge na kayo. Okay? So yon. Yun naman sa hindi nagana ng camera, for example, hindi nagana ng camera nyo. So hanap kayo ng drivers na compatible doon. Kung wala pa din, okay, i-type nyo yung unit mismo or yung model nung kung ang inyong camera ay built-in, may mga naman yan, mayroong model yan sa likod. Yung model ng nyo, laptop. Iyon ang i-research nyo. Okay, yung model ng laptop. Kung ang desktop naman ang gamit nyo, nasira ang camera, try nyo mag-download kayo titingnan nyo muna kung anong camera yan, anong model. If ever na ganun, siraan ang camera. Kung di pa rin gumana, sira na. Pero i-test nyo sa browser, sa Google, itatest nyo lang yung camera test. Doon nyo malalaman, doon nyo makukonfigure kung working, kung gagana yung inyong camera. Okay? Camera test, itatap nyo lang, camera test. Itatest nyo lang sa browser. And then, lalabas na doon. I-configure nyo lang. Yun. Okay, any question, clarification? Actually, ito ay pang COC4 natin ha.
Okay, Sir? sige. Yes. Excuse me, sir. Paano po, sir, kapag wala pong makita sa driver? Wala makita saan? Ano? Sa drivers po. Sige, sige. Hindi, ano lang kita mamaya. Kasi para, at least, mamaya, ano kita. So, after siguro nito, sige, pwede naman tayong, i-share screen ko sa iyo kung baka may, baka may mga hindi ka pa nagawa. Ano? Ano po, sir? Sige po. Salamat po. Willing naman ako pag mga ganyan, kailangan ninyo. Tutulungan ko kayo dyan. Anyway, talaga namang ito ay trabaho ko turuan kayo sa mga ganyang bagay kasi ito ay sakop ng ating training regulation. Okay? Salamat po. Okay, sige. Nangyayari din sa akin dito dati hindi ko rin hindi ma-detect. May mga hindi ma-detect. Nangyayari yan. Okay, so kung wala nang tanong, okay, pwede nang itong share screen. Thank you, President. Stop recording ko na.